Hello guys, welcome to my YouTube channel, Arabong Hilaw, PSKSA. Sa gitna ng patuloy na lumalakas na usapin ukol sa maanumalyang flood control projects na inuugnay sa Department of Public Works and Highways, muling dumepensa si Public Works Secretary Vince Dizon. Iginiit nito na hindi dapat lahatin ang mga kawani ng kagawaran. Ayon kay Dizon, marami sa mga empleyado ng DPWH ay tapat, masipag, at matitinong lingkod bayan na ngayon ay nakararanas ng pangungutya at panghaharas kapag nasa pampublikong lugar. Dahil dito, iniutos niya na huwag munang mag-uniforme ang mga kawani upang makaiwas sa diskriminasyon at pang-aalipusta. Ngunit habang pilit pinoprotektahan ni Dizon ang mga empleyado, nananatiling matatag at tila manhid ang tindig ng magpinsang sina House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kampante umano ang dalawa na buo pa rin ang suporta ng taong bayan sa kanila. Ngunit ang naratibong yun ay biglang nag-iba ngayong gabi matapos ibulgar ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga na nakansela ang nakatakdang engrandeng selebrasyon ng kaarawan ni Marcos. Ayon kay Barzaga, ito ay dahil sa pangambang mas lalong lumaki ang mga kilos protesta laban sa administrasyon. Natakot na sila sa atin, aniya ni Barzaga sa kanyang post, na mabilis namang kumalat sa social media. Bago pa man ang kanselasyon, lumabas ang isang memo na nag-aatas sa mga guro na pilit bumati kay Marcos sa pamamagitan ng pagbibigay ng video greetings. Ang sulat ay humihiling ng isang kinatawan kada probinsya o dibisyon upang mag-record ng pagbati gamit ang laptops at may hawak na karatulang nagsasabing, "Maraming salamat po, and happy birthday President Bongbong Marcos." Nangako si Barzaga na gagamitin ang kanyang pwesto sa Kongreso upang tiyakin ang legal na proteksyon para sa lahat ng sasama sa kilos protesta. Sa pahayag nitong September 12, 2025, matapang niyang binigyang diin na may katapusan ang lahat ng korupsyon at tinawag na bagong bayani ng bansa ang mga karaniwang Pilipino na kumikilos para sa pagbabago sa aniyay bulok na sistema. Idinagdag pa niya na hindi sapat ang puro salita, kaya hinamon niya si Senator J.V. Ejercito na lumahok na rin sa mga protesta kung tunay itong hindi natatakot kay Romualdez. Ayon pa sa Gen Z Congressman, panahon na upang tuluyang ipakita ng taong bayan ang kanilang pagkadismaya. Lumabas na tayo, ipakita natin ang galit laban sa bulok na sistema at sa kasalukuyang gobyerno, aniya sa isang pahayag. Kasabay nito, nakatakdang umarangkada bukas ang malalaking protesta sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang sigaw, wakasan ang katiwalian, ibagsak ang pamahalaang punong-puno ng anomalya. Samantala, sa Forbes Park, pinaghahandaan umano ang posibilidad ng kaguluhan. Narito raw ang tirahan ng mga tinutukoy ng mga nagpoprotesta bilang magnanakaw ng bayan. Mataas na seguridad ang nakaamba, ngunit ang usap-usapan, kahit anong harang ay hindi kayang pigilan ang nag-aalab na damdamin ng taong bayan na sawa na sa kasinungalingan, manipulasyon, at sistemang pabor lamang sa ilan. Habang lumalapit ang araw ng protesta, malinaw na lumalaki ang puwersa ng pagkakaisa laban sa pamahalaan. Kung dati tahimik at kampante ang palasyo, ngayong gabi, ramdam ang pagkabahala. Kanselado ang engrandeng salo-salo, at imbes na pagbati, buhos ang sigaw ng taong bayan, hustisya, pagbabago, at wakas sa lahat ng uri ng korupsyon. Si Tio Moreno ay nagbigay naman ng komento ukol sa mga moves ni Kiko Barzaga dahil aniya ay, "This kid is not kidding." Unlike many lawmakers who have served for years but remain too timid to confront Speaker Martin Romualdez, Congressman Kiko Barzaga has shown real courage. He isn't playing games and his message is clear: the Marcos administration must stop the theatrics and face the real issues, the real perpetrators, and pursue real resolutions. Because what good is it if the government spends millions of taxpayer money on endless hearings about the anomalous flood control projects, only to jail contractors and private individuals, while the true masterminds in Congress walk away unscathed? The corruption cycle will just keep repeating. The solution is simple. We should trace the insertions made by Zaldico and Martin Romualdez. Follow the money, see which congressional districts benefited, identify the proponents, find out the projects, and name the contractors. Only then can we uncover the full picture.
Focusing only on contractors is a dead end. They, too, are victims of a system of corruption deeply entrenched in government agencies. Kickbacks don't stop at DPWH. Businessmen dealing with government are often forced to meet mayors, governors, and congressmen just to get their projects approved. Enough with the drama. Do what is right. Kiko Barzaga is the kind of Kiko we want, fearless in calling out corruption. Not like Kiko Pangilinan, who stays silent on the 13 billion budget insertion done by Zaldico and Romualdez but is loud over VP Sara 125 million CF. This Kiko is better than Vico, who zeroes in on the Diskaya while ignoring the systemic rot in government. And certainly not like those, pro-Duterte, politicians who only use photo ops with PRRD and VP Sara for political mileage, pretending to be allies but acting only for their own gain. Kiko Barzaga has set the standard. Now the question is, who else in Congress has the guts to follow his lead? Samantala, ang well-known influencer na si CJ Reyes ay nagbigay naman ng comment, reaction ukol sa issue. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Protect Congress Miao, Kiko Barzaga at all costs. Guys, nakita nyo ba kung gaano katapang to si Congress Miao? Imagine niyo, siya lang naman yung bukod tanging malakas ang loob na i-call out si House Speaker Martin Romualdez, di ba? Sabi niya, 2 dekadang di bumabaha sa Dasma. Ngayon, binabaha na tayo pagkatapos maging district caretaker ni Martin Romualdez. And even kay Senator Tito Soto, our Senate President, sabi niya, Diskaya lang kaya mo, takot ka kay Romualdez. So, I can't agree with the statement dito sa taas na to. Kasi parang meron ako na, parang meron kaming relative in Dasma at hindi totoo daw na 2 dekadang hindi bumabaha sa Dasma. Correct me if I'm wrong. Sige nga, mag-ano kayo dyan, comment mga taga-Dasma. But the point here is, tama naman, di ba? That kahit matataas, yung mga matataas ang posisyon, they should really participate in this investigation. Hindi dapat immunity sa kanila yon na mataas yung posisyon nila. Kasi hindi sila talaga nagpa-participate, di ba? Doon na tayo sa totoo, diretsa na tayo. Zaldico. Representative Zaldico. Nasaan si Representative Zaldico? Nasa Amerika. In the midst of the investigation, he is in United States of America. Di ba? Getting medical attention, di ba? Pero, let's remember that we are talking about billions of pesos na na-misuse. And, di ba, yung SunWest, which is one of the biggest contractors, especially in Bicol, is malaki ang nakuha nilang projects sa DPWH. And yung engineer sa Bulacan na si Bryce Hernandez, di ba, name drop niya rin si, and also, di ba, si, and syempre mga Diskaya, name drop din si House Speaker Martin Romualdez. So, with Kiko Barzaga speaking up, di ba, to these officials, na, alam mo yon, tama talaga yung ganito eh. It may sound sarcastic, but tama, bakit hindi nyo kayang sitahin yung mga taong nasa taas, di ba? Dahil ba, nasa taas sila, hindi na sila pwedeng maging accountable, di ba? Or sumagot sa mga accusations sa kanila. Pwede naman din i-address nila ito, di ba? Kung talagang not guilty sila, di ba? They can address it. They can participate in the investigation, but hindi. Wala tayong nakikita. Maybe some people are annoyed with Congressman Kiko Barzaga, but actually he is showing his actually 100% bravery. PNP handa na daw sakaling matulad ang Pilipinas sa protesta sa Nepal at Indonesia. So recently nga itong mga bansang ito, yung Nepal, yung recent nga, di ba sinunog nila yung parliament, napatalsik nila yung prime minister to the point na yung mga mga government officials sumabit, di ba, sa helicopter sa tali ang lala, di ba, para makatakas lang sila sa galit ng mga protesters, which is mostly composed of Gen Zs. So may pinaplano na kasi na Billion People March, ito yon sa September 21 yan. So syempre publicly announce yan para makapag-encourage yung mga organizers nito, di ba, na mas maraming umattend. Sa totoo lang, nakakatakot itong rally na to. Nakakabuhay siya ng pag-asa na kailangan talagang isigaw mo na yung isigaw na natin yung ating hinaing. Kasi sobra-sobrang talaga, di ba? Ang lala na nang nangyayari. Before, di ba, we're not invested to issues like this, diba? Yung mga tao na hindi talaga into politics, they don't care, diba? Kahit sino pa yung mga makorot na yan, mga, nagnanakaw sa gobyerno. Kasi it's a normal thing eh. May mga ganun at ganun talaga na politiko. But now, it's a very different story. Why? Because it's already exposed.
It's already exposed how much they are getting for a single project, and that's only one agency. And here, you'll realize how doomed your life is. Imagine mo, you're paying taxes, you're struggling to meet your ends, and eto, sila, yung kaya mong, pwede mong kitain sa loob ng how many years, kaya nilang makuha yon with just a single click. So, how unfair it is. Kaya ngayon, magpapatupad daw ng matinding security, at talagang paghahandaan daw ng DILG at PNP. Itong mga pinaplanong rally, yung mga kung ano-anong plano nila na meetings, 'di ba? Yung mga protesta, kasi ang dami na rin talaga nagpaplano eh. It just shows how angry Filipinos are. Ganun nakagalit yung mga Pilipino. But sana ayun, ang hindi lang maganda na matulad tayo with these countries are yung may mga masawi, yung may masaktan kasi 'di ba? We don't deserve that. 'Di ba? Yung mga Pilipino ang niloloko pero hindi nila deserve na mga tulad dito sa mga nangyari dito sa Nepal at Indonesia where merong mga nasawi. They really don't know what will happen kasi syempre hindi pwedeng hindi sila gagamit ng force, 'di ba? So, pag talagang gumamit din ng dahas yung mga nagrarally, hindi pwedeng hindi hindi pwedeng hindi tatapatan yan ng mga kapulisan natin. Syempre, they're just following orders, so we can really blame them. Lalong-lalo na yung mga nasa ilalim. Trabaho nila yun. But yun, let's actually pray for the safety of the rallies who are going to this billion people march. Mas mahalaga yung safety pa rin nila ng mga Filipinos. But actually, I'm hoping that this rally, more of a, parang marahas na protesta, it's more of showing the voice of Filipinos, di ba? Sana naman magkaroon ng konting awa. Konting awa naman sa mga nakaupo na ito na yung mga tao. Di ba? The government serves for the Filipinos. Yaan yung mga tao kung gaano kadami yan, di ba? Pakinggan nyo naman sana. Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.